Magandang umaga po. Okay. I see new faces, no? Marami po akong di kilala eh. Wala ba tayong palakpak dyan para sa Lord? Yeah. Alam niyo yung reason kung bakit ang tagal mo ba ng presider natin? Wala na tayong maupuan eh. Ganyan tayo kadami. And imbis na mainis tayo sa bagay, matuwa tayo dahil patuloy tayong dumadami. Amen po ba? Okay. Since marami tayo ngayon, I have something here that will boost our spirit. Okay? Yung intro ko ngayon, sigurado magpapasabik sa atin. No? Sigurado mag-boost ng spirito natin. Okay? Ang gagawin nyo lang, makinig, no? At intindihin itong mga sasabihin ko. Handa na ba kayo? Handa na po ba? Okay, first, pork barrel. It will boost our spirit, ha? Pork barrel. Okay, what else? Terrorism. Nakaka-excite yun. Terrorism. Heavy traffic. Lalo sa EDSA. Lalo yung mga linggo, nakasabik ako, gusto ko ulit ng heavy traffic. What else? Corruption. Okay ba? Okay? Okay, ganda na. What else? Bills and payments. Naku, kinsenas na. Nananabik na ako. Gusto ko na magbayad sa Express Pay. Naku. Okay, what else? Political dynasty. No? Hanggang sa kaupo-apuhan. Naku, nakaka-excite. Ang gagwapo na kaya no? Ng mga bagong politician yan. Yeah. Oil price hike. Sino ba mga nag-drive dito? Nakakasabik po yun, no? Oil price hike. What else? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang ganda nun. Pagbaha. Dati dito sa Tondo, hindi bumabaha, pero ngayon, ambon lang, bumabaha na eh. Ano pa ba? Talamak na nakawan. Kahit ang daming pulis na minanakawan, di ba? Ano pa? Mababang sweldo. Isang kahig, isang tuka. Tinitigyawat ng muka. Ano pa? Masikip na simbahan. Mabahong paaralan. On and off na cell member. Tambad na cell leader. Mas marami yan. Ano pa? Ano pa ba mga sinulat ko dito? Mabahong barangay. Bihira. Chismosang kapitbahay. Naku, marami yan. Ano ba? Patayin ako sa paa. Wala ako niyan. Tanggal na lahat eh. Okay, pasaway na kapatid. Batugang anak. Mababang grades. Tumutulong bubong. Naluluging negosyo. Diba? Marami pa to eh. Diba? Nakakasabik, no? Ano pa ba? Malabong TV. Nakaka-excite yan, no? Natapon na kape, kanina umaga. Ang ganda yan, no? Ano pa? Puting buhok na dumadami. Patuloy na paglaki. Ano ba? Diba? Sandumakmak na basura sa mga estero. Grabe. Diba? Napakaraming problema, patuloy pang dumadami. Okay? Napakarami ng problema at patuloy pang dumarami. Nabuboost ba yung spirito natin ngayong umaga? No, the truth is, pag tumingin tayo sa paligid, ang dami talagang mali. No? Napakarami talagang mali. Hindi dahil kritiko tayo eh. No, pero literal na mali talaga eh. Ang dami talagang mali, ang dami talagang alanganin, ang dami talagang kulang, ang dami talagang sayang. No? If everything goes wrong, no, how can we make things right? Kung lahat ng bagay sa paligid mo mali, kulang, hindi tama, as a Christian, what is our role to make things right? No? Alam ba natin na tayong mga Kristiyano, ang inutusan ng Lord to make things right? No? Pwede naman ang Lord na lang ang gumawa eh. Pero umakyat siya sa langit, at sinayaan niya tayong lahat na gumawa nito. How can you make things right? No? If everything is going wrong. Nowadays, pagbukas mo ng TV, sigurado ang bubungad sa'yo, mga balita na hindi magaganda po. No? Pagbukas mo ng TV, anong makakita mo dyan? Away ang Raymark Santiago, Claudine Barreto. Tagal na yan eh. Hindi pa rin natatapos. Ano pa? Pagtaas ng mga bilihin, di ba? Traffic sa EDSA, banggaan dito, patayan dito, nakawan doon. Di ba? Pag nagbasa ka naman ng dyaryo, mababasa mo, terrorism. Di ba? Puro terorismo. Paglaganap ng iba't ibang uri ng sakit. Dati may term tayo na common colds eh. Di ba? Ordinary yung sipon, ngayon wala na eh. Pag sinipon ka, pa-check up mo na eh, baka cancer na agad. Eh, no? Kasi grabe ang panahon ngayon. Eh, no? Grabe ang panahon ngayon. So, ang pinopoint ko lang dito, kahit saan ka tumingin, meron problema. Pero hindi ito ang isang bagay na mag-i-stop sa atin for serving the Lord and for living a happy life. No? The truth is, kahit sino sa atin dito, walang isang tao na nasa church na to o may kakayahan na baguhin ang mundo. That's the truth. Nakuha natin yan. Walang tao sa church na to, kahit sino dito, ang may kakayahan to change the world. But one thing is for sure, bawat isa sa atin may kakayahan to create a change. Amen? Amen? Walang may kakayahan sa atin dito na baguhin ang mundo. Pero lahat tayo dito, may pagkakataon, may kakayahan para gumawa ng pagbabago. Agree ba kayo doon?
Ngayon, question is, paano natin ito gagawin? Paano natin ito gagawin? How can we make things right if everything ay maling-mali? Okay? Si Apostle Paul po, isa sa mga paborito kong book niya, yung Book of Romans. Dito sinabi yung mga bagay na dapat gawin ng mga century, kumaga yung mga future leaders. No? And isa po tayo sa mga tinutukoy niya. If you have your Bible, please open it on the Book of Romans, chapter 12, verses 9 to 11. Yan. Romans chapter 12, verses 9 to 11. Okay? Say amen po kapag nandiyan na po tayo. Romans chapter 12, verses 9 to 11. So I will be reading from the NIV version. Tayo po tayong lahat para sa pagbigay pong galang sa salita po ng Lord. Romans chapter 12, verses 9 to 11. According to Apostle Paul, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Glory be to the Father for the reading of His Word. Makakaupo na po tayo. Sinabi ni Paul na itong mga ilang bagay na as a Christian, kung gagawin natin, it can create change. No? It can make things right in a very simple way. No? Sabi ko nga kanina, wala tayong kakayahan to change the whole world. Pero in our own way, pwede tayong gumawa ng pagbabago. Especially, yung mga Kristiyano tayo. Especially, alam natin kung ano ang tama. No? The moment na naging Christian ka, mas naging aware ka sa kung anong mali. Ang problema dito, mas nakikita mo kung anong mali. No? Mas nakapokus ka sa anong mali. So, which mali? Diba? Sa letter na to, sinumulan ni Paul yung letter niya sa pamamagitan na pagsabi that love must be sincere. No, love must be sincere. Hindi niya sinabi ito na we have to love. Love is a very powerful word alone. Kahit yung love lang, napaka-powerful niyan. But because of the word sincere, it became more powerful. No, lahat tayo may kakayahan to love. Pero hindi lahat tayo may kakayahan to love sincerely. Okay? So the first way how to make things right, I think, is to love sincerely. Hindi lang basta magmahal, kundi to love truly, to love sincerely. Yung magmahal ka ng totoo. Okay? Walang problema sa mundo, ako naniniwala walang problema sa mundo na hindi kayang sagutin ng tunay na pagmahal. Tama po? Tama? No? Kung meron lang pagmahal sa lahat ng parte ng Pilipinas, sa lahat ng parte ng buong mundo, I think walang mga laking problema na na-encounter tayo ngayon. It is because of a sincere love. Sabi ko nga, hindi ito basta love. It is a sincere love. No? Love is not complete without being sincere. No? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nagmamahal, pero hindi naman ganun katotoo. Hindi rin yun pag-ibig. No? And because of love, actually, ngayon ay nakakaranas tayo ng mga gandang bagay. Diba? Because of the love of the Lord, dito tayo ngayon, magkakasama. Because of the love of the Lord, dito tayo magkakasama, komportable, nakikinig, walang worries, walang problema. It's because of love. So lahat ng bagay ay pwedeng sagutin at pwedeng punuan ng isang sincere na love. But always remember, it should be sincere. No? Sa 18 years ko pong nabubuhay dito sa mundo. Hi, Ibis. Sa 18 years niya na rin dito, hindi pa napapatayan. Mamira yan. Okay. Sa 18 years ko po dito, no? Sa mundo, napakarami ko nang narinig ng definition ng love. Tingnan niyo, 18 years old ako pero ang definition ko ng love will keep us alive. Eagles. 70s, di ba? Ano pa? Sabi ni Nina, love moves in mysterious ways. Sabi ko nung high school, love is blind. Hindi ko rin nakita talaga No? Sabi ni Ian Constantino, ang pag-ibig, parang cellphone, pag naluma, papalitan. Naalala kong nakakilig na bagay na panood ko lang nakaraan. Okay? So yan daw ang pag-ibig No? Pero kung tatanungin natin si Paul, kung ano ba yung love? Love is, if it is sincere, it can make things right. Love for Paul, if it is sincere, it can make things right. Okay? Imagine the world na lahat ng tao ay puno ng pag-ibig. No? Imagine nyo ang mundo na lahat ng tao ay marunong magmahal. No? Nang totoo, hindi lang basta magmahal, kundi dapat totoo. Imagine the government that we have right now. No? Kung lahat lang na nakaupo dito ay marunong talagang magmahal.
Okay, posible ba na magkaroon pa ng pork barrel? Posible ba magkaroon pa ng mga leader na nakaupo na hindi tapat sa kanilang tungkulin? No? Kung meron ba silang sincere na love, mararanasan ba nila na abusuhin ang mga bagay na meron sila para sa kanilang kapakanan? Wala eh. Hindi yun mangyayari because meron sincere na love. Imagine niyo ang bahay niyo na meron sincere na love. No? Sincere na love sa magulang, sincere na love ng kapatid sa kanyang mga kapatid, sincere na love ng ate sa kanyang kuya, ng bunsong kapatid sa kanyang mga kapatid. If there's a sincere love, imagine kung paano kayong uuwi araw-araw kung yung bahay nyo ay punong-puno ng pagmamahal. No? Imagine niyo yung school. Kung ang school, punong-puno ng pagmamahal, may mga teacher ka bang makikita tamad magturo, may mga teacher ka bang makikita na hindi tapat sa mga ginagawa nila, hindi naman talaga alam yung lesson, nagpapanggap lang. Marami kasing ganun eh. No? Maraming ganun na teacher eh. No? Kung meron sincere love, makakita ba tayo ng mga bagay na mali? I'm sure hindi eh. Because it is sincere. Because it is sincere. Dito lang sa church eh. Diba? Kung sincere love ang naranasan natin dito, sigurado, ganito tayo karami. Diba? Siguro mas marami tayo because of sincere love. No, it is because of sincere love. Sabi ko, ang love ay hindi kompleto if it is not sincere. If it is not complete. And when we talk about sincere love, love is authentic. Sincere love is authentic. Ibig sabihin, ito ay totoo. Ito ay tapat. No? Hindi lang dahil sa word na love because of the word sincere. Actually, the word sincere comes from the two Latin word, sine cera, which means no wax or without wax. Noon po kasi, no, yung mga tao, yung mga gumagawa ng clay, kapag tapos nila gumawa ng clay, nakita nila yung mga clay, may mga butas. Imbis na ulitin nila yung clay na yon, ang gagawin nila, kukuha sila ng wax, tatapalan nila yung mga clay, pipinturahan, tapos ibebenta. No? Kaya ang mangyayari, kapag yung clay na yon, yung clay jar na yon, kapag inainitan, ano mangyayari sa wax? Matutunaw, mabubutas, tapos magsisimula siyang mag-crack-crack. No? Kaya yung mga tapat na negosyante, sinasabi nila, sinisera. Ibig sabihin, no wax, it is pure. Kompleto to, tapat to. No? Same with our relationship with the Lord. It should be sinisera. It should be pure. It should be no wax. Dapat totoo. Dapat tapat. Hindi lang with the Lord eh, maging sa sarili mo eh. Diba? Kung sincere yung pagmamahal natin sa sarili natin, nahayaan ba natin na sa araw-araw gigising tayo na kung ano tayo kahapon, ganun pa rin tayo ngayon. Diba? Kung sincere yung love na nararamdaman natin sa buhay natin, sa sarili natin, hindi natin nahayaan na hindi tayo nag-grow. Hindi natin nahayaan na hindi tayo nag-grow spiritually. Hindi natin nahayaan na lilipas yung araw na walang learning. No? Kasi mahal natin yung sarili natin. If everything ay ina-apply natin in everything, that's sincere love. Imagine the life. No? Imagine the world. Imagine our country. Imagine our budget. No? Imagine our health. Imagine everything. Okay? Because of sincere love. So sincere love is authentic. Ito ay dapat totoo. Hindi dapat peke. Okay? Sincere love also is attentive. No? Most common problem pagdating sa mga relationship is hindi yung lack of communication. Hindi ako naniniwala doon. Ito yung no communication at all. No? Hindi lang lack, but no communication at all. Most of us kasi, mas madalas, mas gusto natin na tayo nagsasalita. Imbis na tayo yung nakikinig. So if we want this sincere love to be attentive, let's practice, let's exercise our ears. Dapat mas matuto tayong makinig kaysa magsalita. No? Kapag nag-aaway kayo ng asawa mo, mas matuto kang makinig kaysa magsalita. Pag nag-aaway kayo sa leader mo, sa member mo, mas matuto kang makinig kaysa magsalita. No? And I believe it will make things right. No? Because sincere love, it should be attentive. No? Sincere love is attentive, and so we should exercise also our heart. Our heart. Okay? Sabi nila, pag nagmahal ka daw ng isang bagay o ng isang tao, binibigyan mo ng kapangyarihan yung taong yan o yung bagay na yan, nasaktan ka. Sa kanta yun eh, loving someone is giving him the power to hurt you. 18 years old ako, hindi nyo alam yan? 80s yan ah. Okay, hindi nyo rin alam, okay? So sabi nila, pag nagmahal ka daw ng tao o ng isang bagay, binibigyan mo yung nakayahan, nasaktan ka. So that's why, love is active. Kasi ang love sincere love is active. Dahil ang sincere love, hindi lang yan basta feeling na mararamdaman mo. Na kapag naramdaman mo, yun na yun eh. It is a thoughtful decision. It is an action. Since ito ay isang action, kailangan na lagi-lagi, dinedevelop siya. No? Ang isang pagmamahal ng isang magulang sa anak, for example, yung magulang, in order for them to love their children, kailangan intindihin nila na yan ay mga bata. Since mga bata sila, gagawa sila ng mga bagay na ginagawa ng bata. Nanggugulo, nagbabasag ng gamit, nagsusulat sa pader. Lahat yan si Johan eh. Nakulit si Johan, di ba?
iintindihin mo na sila ay bata, na sila ay childish. Most of the time, ang isang childish na act ay nakakainis. No? But you have to also remember and understand na sila ay hindi habang buhay na magiging bata. Sila ay tatanda rin, sila ay matututo, sila ay mag-grow. So in order to love them, sincere love is active. It should be developed. It is a thoughtful decision. It is an action. Okay? So, sincere love is a decision. Alam niyo kung ako yung nasa pwesto ng mga youth natin ngayon, hindi ko rin maintindihan yung mga leader natin kung bakit pipigilan ako mag-girlfriend eh. Oo. Kasi may asawa na ako eh. Diba? Hindi. Halimbawa lang, no? Halimbawa, ako si Edmark, ako si Raymark, ako si Austin. Halimbawa lang. Okay. Hindi ko rin maiwasan na mainis eh. Bakit pa kasi ako pipigilan? Pero alam nyo, dahil meron na ako asawa, naintindihan ko eh. Di ba, Tita Mayet? No? Naintindihan ko eh. No? Naintindihan ko na hindi to biro. It is a thoughtful decision. It is an action. Hindi siya basta bagay na kukunin mo lang. No? It is an action. Okay. Minsan nga, nagpaalam rin na kay Pastor Ben, hindi rin ako pinayagan eh. May asawa na nga kasi ako. Wag na. Okay, so, exercise our heart. No? In order for this sincere love to be active, to be active, let's exercise our heart, our ears, and also our time. Sabi nila, ang pinaka-precious na regalo na pwede mo bigay sa isang tao, yung quality ng oras mo. Yung quality time, yung quantity. No? Hindi lang basta regalo, but more on yung presensya mo. No? And sobrang totoo yan eh. No? Sa mga birthday nga, di ba? Halimbawa, si Jason. Si Jason kasi, inaanak niya si Johan eh. Si Jason, pag walang regalo, sabihin niya lang, tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal na mahal ka ni Ninong. Papalakpak si Johan nun. Talagang iba. Kasi quality eh. No? It's more on the gift. But it's more on the quality. Di ba? It's more on the quality. Okay? So, in order to make this sincere love active, let's exercise our ears. Let's learn how to listen. Let's learn how to understand. Let's learn how to be aware sa mga feelings ng mga tao sa paligid natin. Let's exercise our time. How we can manage our time. Also, let's exercise our heart, no? Maging ready tayo na masaktan. And for sure, si Jesus, ganun niya rin kung paano tinatrato tayo eh. Na parang yung magulang, iniintindi niya na yung anak niya ay posibleng magkaroon ng kasalanan. Same with Jesus eh, same with the Lord eh. Alam niya na tayo by nature ay tao. So anytime magkakasala tayo. Pero sabi ng Lord, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino ba dito nagsinungaling tapos namatay? Wala naman, di ba? May kakilala ba tayo, nagnakot tapos namatay na lang bigla? Wala naman eh. Kasi the Lord is considerate eh. Alam niya na eh, nature niya yan eh. Pero alam ng Lord na darating yung time, matututo tayo. Alam ng Lord na darating yung time, mag-grow tayo. No? So imagine niyo na lang kung ang batas ng Lord, pag nagkasala ka, ipatay ka. Baka wala tayong lahat dito, no? Baka lahat tayo. Wala na. Okay? So, sincere love is active. Also, sincere love is authentic, active, and attentive. Okay? Parang napaghalo-halo ko. No? Pag sinabi attentive, it should be, kailangan aware ka eh. No? Kailangan aware ka na yung mga, sa feeling ng mga tao sa paligid mo, dapat aware ka in order to make this sincere love active. And kung maghahanap tayo ng isang tao na best example of how to love sincerely, walang iba yan kundi si Jesus. No? Walang iba yan kundi si Jesus. Napakaganda nung kinanta natin kanina eh. Na-miss ko yung kanta na Above All. No? Pag binasa mo lang yung lyrics na yun, kahit walang kanta eh, no? Ma-imagine mo, Lord, ganito yung lahat ng ginawa mo sa akin eh. In spite of everything, ganito pa yung binabalik ko eh. No? Kung maghahanap tayo ng tao which is the best example of a sincere love, that is the Lord eh. That's Jesus. One time si Jesus, nung nasa well siya, bangin? Balon. Okay? Nakipag-usap siya sa isang Samaritan woman. Alam niyo yung story na yan. Sabi ni Jesus sa Samaritan woman, nasaan yung asawa mo? Sabi ng babae, wala po akong asawa, Lord. Sabi ng Lord, hindi. May lima kang asawa. Tapos yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Sa standard kaya ng mundo, maka-encounter tayo ng ganun tao. Anong gagawin natin? Lalayuan natin, di ba? Parang iisipan natin, 5 asawa, tapos yung kasama niya ngayon, hindi niya pa asawa. Ayos ganda na ate Di ba? Ganun isipin natin. Kasi, di ba? Sigurado ako, hindi man natin sabihin verbally, pero mahuhusgahan natin eh. Pero alam niyo ginawa ni Jesus, nung nalaman niya na 5 asawa ng babaeng to eh. Tapos yung kasama niya ngayon, hindi niya pa asawa. In-offer niya pa yung tubig eh. Sabi niya, itong tubig na to, kapag ininom mo, hindi ka na muling mauuhaw. And it is the gift of salvation. No? Ganon tayo kamahal ng Lord. Ganon ang Lord magmahal sincerely. Maaring tinitingnan niya yung mali natin, pero hindi niya ikaw makasalanan ka. Hindi ganun eh. No? More on, He show us love. The more we commit sin, the more that He love us.
the more na pinapakita niya sa atin na sincerely, mahal niya tayo. And that is the very best characteristics of our God. Okay? So, first way to make things right is to love sincerely. Wala tayong question doon. Kung lahat tayo magmamahalan ng totoo, no, imagine niyo lang yung life. Imagine niyo yung church, imagine niyo yung school, imagine niyo yung campus, imagine niyo yung cell group. No, imagine niyo yung lahat ng bagay. If the presence of sincere love is always active. No. So next, sabi sa verse 9, continuation of verse 9, sabi doon, love must be sincere. Also, hate what is evil and cling to what is good. No? Hate what is evil and cling to what is good. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Hindi pwedeng galit ka sa masama, pero hindi mo ginagawa kung ano yung tama. Okay? Sabi ni Apostle Paul doon, cling to what is good. So meaning we have to cling constantly to what is good. Pwede pala na galit ka sa maling bagay, pero ikaw mismo ginagawa mo yun eh. Pwede po, no? Pwede yun eh. Pwedeng galit ka sa mga tao nagsisinungaling, nagnanakaw, pero ikaw minsan naranasan mo yan. Okay? Basta sabi ni Paul, dapat magalit ka sa masama eh. At the same time, dapat gawin mo kung ano yung tama. For example, this week, o kaya bukas, si Pangulong Aquino, halimbawa, nagpatawag ng conference. Tapos sa harap ng media, sinabi niya, ako ay nagsusorry dahil isa ako sa mga pasimuno ng pork barrel. Ako ang isa sa mga naglaan ng pera sa mga maling NGO. Ano maramdaman natin? Magagalit tayo, no? Maiinis tayo sigurado. Kasi hindi siya naging tapat, hindi siya sinungaling. No question. Sino dito hindi pa nagsinungaling? Ako lang? Siyempre ako din. Di ba? Lahat tayo nakapagsinungaling na. Para sabi natin, dapat magalit tayo sa mali. Pero even tayo, kaya natin gumawa ng mali. That's why Paul reminded us na you have to hate what is evil and you have to cling on what is good. Hindi sapat na ayaw mo lang yung mali eh. Dapat alam mo rin kung paano gawin yung tama. No? And hating what is evil will make us aware on the things that is good. No? Sabi ko nga kanina, nung naging Christian tayo, mas naging aware tayo sa mga magagandang bagay. Nung nakilala natin ang Lord, mas naging aware tayo sa mga bagay na kalugod-lugod eh. At the same time, mas maging aware din tayo sa kung ano ang mali. Kasi opposite ng ginagawa mo, yan ang mali. Kung nasa mali ka, opposite ng ginagawa mo, yan ang tama. Okay? So, if we hate what is evil, it will help us to be more aware on what is good. Okay? Sabi niya pa dito, hate what is evil. Pero hindi niya sinabi dito na hate the people who do evil. Nakuha natin, no? Hindi sinabi ni Paul dito na magalit tayo sa mga tao na gumagawa ng mali. Kasi sigurado magkakagalit tayo ngayon. Di ba? Hindi sinabi yun eh. Pero sinabi niya, we have to hate what is evil. Si Jesus, bago siya, nung binetray siya ni Judas, kasama yung ilang mga kawal, ang ginawa ni Peter, kumuha siya ng espada ba? No? Tapos tinaga niya yung tenga ng isang kawal, di ba? Pero sabi ni Jesus, tigil mo yan, hindi yan yung tama. No? Tinuturo ni Jesus dito kay Peter na hindi tayo binigyan ng Lord ng pamalo, ng panaksak, no? Para patayin yung mga taong gumagawa ng sama. Hindi eh. But more on, the more na sila ay nagkakasala against us, the more nakita na sila that they fell into temptation, they fall into sin, no? The more that we have to love them. The more na dapat ay magkalinga tayo sa kanila. The more that we have to care for them. At sigurado ko, ganyan ang mentality ni Jesus eh. No, bago siya ipako sa krus, di ba? Ang daming tumatawa sa kanya, ang daming nananakit, ang daming sinasaktan siya, ang daming taong inechopera siya. Pero ang ginawa niya, sigurado ako, the more na nasasaktan siya, the more niya iniisip na kailangan niya tapusin itong sinimulan niya. No? The more na napapahiya siya, mas lalo niya iniisip na kailangan ko itong tapusin. Kailangan kong umakyat sa bundok na yan, kailangan kong mamatay para sa mga taong to. Kasi itong mga taong to, mahal ko. No? The more na nagkakasala tayo sa Lord, the more niya tayong minamahal eh. No? Kasi alam niya, no, yung kondisyon natin, kung tayo mapupunta sa isang lugar na hindi siya kasama. That's how God loves us. Eh. No, it's very sincere. It is very true. It is very considerate. No, that word considerate, no, walang makakapantay dyan. Eh. No, that's how God loves us. So, we should not, hi baby, we should not hate what is evil. The people who do evil, but we have to hate what is evil. Isa pang point na nakuha ko dito when Apostle Paul tell us that we have to hate what is evil and we have to cling to what is good. Isa pang bagay dito is, if you hate what is evil, hindi lang yan yung mga bagay na lagi mo nakikita. No? But lagi mo makita what is good in people, what is good in things, what is good sa mga lugar na pinupuntahan mo. For example, pagpasok mo sa church, if you hate what is evil, hindi yung maling bagay yung makikita mo dito, kundi kung ano yung tama. Kasi at the end of the day, ikaw ang mawawalan kung puro maling bagay ang nakikita mo. Nakuha po natin yan. If we hate what is evil, hindi yan lagi natin titignan. Kundi kung ano yung tama, kung ano yung good.
No? I have here a simple exercise na. Tayo po tayo lahat. Okay. Alam natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng lugar, merong bagay na maganda. Tama? Tama po ba? Even sa church hindi mo, maaaring hindi lahat dito okay, pero sigurado ako, maraming part ng church na to maganda. Tama po? Close natin yung mata natin. Wala madaya, Close natin yung mata natin. Habang nakapikit yung mga mata natin, nakaharap tayo ngayon, o nakatiligod tayo ngayon sa different direction. Meron tayong harap, meron tayong right, meron tayong left, meron tayong back. Meron diagonal right, diagonal left, rear left and rear right. Okay? Now, at the count of 3, I want you to look to one direction. Okay? Wait I want you to look to one direction. Isang lugar lang. Pwedeng sa harap, pwedeng sa kaliwa mo. And I want you to stay there. I want to focus in there habang nakapikit ang mga mata nyo. So, gawin natin At the count of 3, I want you to look to one direction. Huwag lahat dito sa harap. I want you to spread, Spread your head, move your body para makita nyo, para pumunta kayo sa direction na sinasabi ko. So, at the count of 3, 1, 2, 3. Okay na? Komportable na ba kayo dyan? Don't open your eyes, Don't open your eyes. Yan. Ngayon, sa lugar na yan na nakatingin ka, sigurado ako pagbukas ng mga mata mo, may makikita kang mga bagay. O kaya mga tao. No? In 5 seconds, once you open your eyes, I want you to focus on the good things. Okay? I want you to focus on the good things. Kung makikita mo niyang blankong pader, sigurado ako makakaisip ka pa rin ng magandang bagay about that. Kung makakita ka man ng taong matagal mo nang kagalit, sigurado makakita ka pa rin ng bagay na maganda about him or about her. So at the count of, when I say go, I want you to open your eyes and for 5 seconds, I want you to look on the good things. Okay? 1, go! And 1, 2, 3, 4, 5. Tama? Sino nakita ng maganda? Sino nakita ng pangit? Sino nakita ng pangit? Sino nakita ng pangit? Kayo po na po tayo lahat. So that's the proof na sa lahat ng bagay, kahit sa church sa lahat ng bagay, if you really focus on the good things, yun ang makikita mo no? If you really focus on what is good, yun talaga makikita mo Pag dilit na mata mo, nakita mo yung asawa mo Ang tagal, kailangan mo 15 seconds good! Diba? Hindi naman gano'n, diba? So, example, sa lahat ng bagay, lagi ka may makikita na mabuti. Gano'n man yan kakulit, gano'n man yan kadumi, gano'n man yan kasama, may makikita kang maganda So, as a Christian, dapat mas aware tayo sa what is good than always looking on what is wrong. Kasi, alam niyo yun, yung pag puro mali yung nakita mo sa buong araw, matutulog ka rin na mali Matutulog ka sa ibang bahay kasi mali. Diba? Matutulog ka sa ibang lugar, matutulog ka nang hindi nakapagligo, matutulog ka nang hindi ka komportable kasi lahat na lang ng bagay sa buong araw mo ay mali. Sino mawawalan? Tayo rin, di ba? So we have to look always on what is good. We have to hate what is evil and we have to cling or hold tightly on what is good. Okay? Meron akong papakitang date. And pakita natin, meron akong date dyan na Okay, September 11, 2001, ano maiisip natin? Sintawa? World Trade Center, di ba? Bombing. Sigurado sa taas, yung mga sa likod, alam nila Ito kaya, pakita natin. Maraming hindi sigurado. Maraming hindi sigurado, Pero sure ako, yung kanina sigurado kayo doon. Bakit? Anong pinapoint ko dito? Mas madaling tandaan ko ano yung mali Mas madaling tandaan yung mali kaysa kung ano yung maganda. Isa pa. Sino to? Nanette Inventor, di ba? Sino ba? Sino? Napoles. Si Janet Napoles, Pakita natin isa pang picture. Mga leaders, Hindi nyo kilala yan, Sino yan? Yan si Pastor Ben, way back 3 hours ago. That's Pastor Cesar, di ba? Dapat kilala natin yan. Bakit? Yan ang founder ng G12, di ba? Yan ang dahilan kung bakit nai-enjoy natin ang cell group, kung bakit marami tayong natutunan sa cell group. So what's my point here? Mas madaling tandaan yung mali Mas madaling matandaan kung pag may pangit na nangyari. Mas madaling tandaan kapag marami namatay. Mas madaling tandaan kapag interesting yung bagay. Pero pagdating sa Lord, minsan mahirap talagang tandaan. Mahirap tandaan. Minsan lumilipas na lang, tapos hindi mo naiisip, hindi mo nare-realize. Okay? So we have to always look on what is good. And we have to
Kumbaga, hindi avoid but we have to be aware of what is bad, pero hindi yun dapat lagi natin nakikita. Hindi yun dapat ang lagi kung saan tayo nakafocus. Okay? So how can you make things right if we cannot see what is right? Napakahirap nun. As a Christian, our role is to make things right in our very own and little way. Pero paano natin gagawin yun kung tayo mismo hindi natin makita kung ano ang tama? Kung tayo mismo hindi natin nakikita kung ano ang dapat gawin. Okay? Next. If we look on what is good, no, ito yung magtutulong sa atin to do the verse 10. Sabi sa verse 10, be devoted. Sabi sa verse 10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Now, if we always look on what is good in people, magawa natin na i-honor yung mga tao sa paligid natin. And by honoring them, it's like telling them na, thank you kasi nandito ka eh. Thank you kasi, kaya ako ganito, kasi nandito ka. Now, by honoring people na nasa paligid natin, especially yung parents natin, yung mga kapatid natin, sa leader natin, no, by honoring them, no, it's like telling them na buti na lang nandiyan ka. Kasi kung wala ka, hindi ako ngayon ganito. No? So, by looking on what is good in people, it will help us to honor them graciously. Okay? So, last and third point ko dito, dito ako bababad. Okay? First is to love sincerely. Second is to cling constantly to what is good. Tandaan natin yan, hindi basta cling to what is good, but to hate what is evil. Third is to serve zealously. Sabihin nyo nga, zealously. Anong ibig sabihin yan? Okay, from the word zeal, no? From the word zeal, it means you have to be eager, you have to be passionate, you have to be joyful. Ito yung sa pinakagusto kong word. You have to be enthusiastic. No, the word enthusiasm. Sabihin natin, enthusiasm. Ngayon ko lang nalaman na enthusiasm, biblical pala talaga. No? Hindi siya basta ka-level ng eagerness, hindi siya basta ka-level ng pagkakaroon ng passion, hindi siya basta ka-level ng pagiging masaya, but it is enthusiasm. Okay? So the word enthusiasm, mas madalas nawawala yan eh. Maraming pagkakataon, especially in serving the Lord, madalas nawawala yan. Kasi hindi yan lagi nandyan. No? Ang enthusiasm, tinatrabaho yan eh. No? Tinatrabaho, pinagpipray. Hindi yan basta pagpasok mo sa isang lugar, meron ka na agad yan. No? Enthusiasm, ito yung eagerness natin to do things. Ito yung passion natin to do everything, to finish what we started. Okay? So that's enthusiasm. So when we say serve zealously, it means zeal. No? Sabi sa verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. No? Sometimes, we are more enthusiastic to other things rather than sa mga bagay na related sa Lord. One time po, ito yung laban to ni Manny Pacquiao versus Marquez. Katawa to, kagabi ko lang naalala na naranasan ko pala tong kwentong to. Laban po ni Pacquiao sa ni Marquez, part 3. No? Siyempre, Sunday yan. No? Pagpunta ako sa church, since boxing fanatic ako, siyempre, lagi nasa isip ko yan. No? One week na lang, okay, next week, laban na ni Pacquiao. Tama ba sa mga tatay? Diba, ganyan tayo, nainisip natin kasi excited tayo sa mga ganyang bagay, di ba? So, pagdating ko sa church, pagdating ko sa speaker, okay, mabilis lang to. Diba? Mabilis lang to. Si worship leader, mabilis lang to. Parang, dahil yun ang iniisip ko bago yung Sunday, yun na lang tumatakbo sa isip ko eh. No? Pagkatapos ng church, pagdating ko sa cell group, okay, opening next week cell group tayo. Diba? Parang hindi ka na nag-cell group, tapos iisip ko sobrang excited ka eh. Nang ginawa namin, ako, tapos hindi ko sasabihin na kasama ko si Pastor Ben doon. Tapos yung iba pang mga tatay, diba? Ginawa namin, punta kami sa shop ni Boss Oka eh. Kasi doon, online libre no? Yung pagtingin namin, nung nakakonect na kami, tuntua kami. No, start na. No? Nung pag-ring ng round 1, start na, suntukan na, boxing eh. No? Pagkatapos ng round 1, lahat kami naging parang sports analyst eh. At panalist pa kayo dyan, lamang. Parang lahat kami marunong. No, di ba ganon? Diba? Pagkatapos ng isang round, tumama, kahit hindi naman. No, at wala namang points. Diba? So lahat kami parang sports analyst na. Then pag-ring ng round 2, sakto naman, nawalan ng connection. Sa inis talaga namin, naalala ni Tito Fred. Sa inis namin, ano ba yan? Gusto namin pasabugin yung shop eh. Nakikinood na nga lang kami. So ginawa namin, takbo kami sa bahay nila Tito Fred eh. Nakinig kami sa radyo. Nakinig kami sa radyo kasi syempre hindi kami pwedeng magpahuli sa balita eh. Sa radyo, round 2, round 3, pagdating ng round 4, sigaw si Tito Fred, bagsak si Manny. Bagsak si Manny. Yan, bagsak siya. Yan. Round 5, biglang sumenyas na naman yung dito. Nakakonect na. Takbo na naman kami dun. Punta kami. Sakto, pagdating namin dun round 6, ayun, tulog. Talo. Alam niyo yun, excited ka sa isang bagay, tapos pangit ng resulta.
And then kagabi sabi, iniisip ko, yan napala mo. Siguro sinasabi ng Lord, napala mo. Di ba? Ano nakuha mo? Di ba? Anong resulta ng ginawa mo? Di ba? Madalas kasi mas excited tayo sa ibang bagay kaysa sa mga bagay na related sa Lord. And minsan gagawa talaga ang Lord ng paraan para ma-disappoint ka no? Para ma-realize mo, hindi kasi yan kasing importante na mga bagay na related sa akin. Di ba? Kung mananalo tayo ng 20,000 ngayon, saan tayo mas excited? Sa 2,000 na ibibigay natin sa tithes o sa ibibili natin sa 18,000? Yung totoo. Di ba? Saan ka mas excited? Sa 2,000 ibibigay mo sa tithes mo o yung mabibili ng 18,000 mo? Siyempre, di ba? Sa 18,000 siguro bibili ako ng cellphone. Siguro mas excited ka nun, di ba? Ang hirap nga ibigay ng 2K. Di ba? Saan ka mas excited? Ating ka sa isang concert o ating ka regularly sa night of worship every Thursday? Every Thursday. Alam niyo ba na may ganun tayo dito? Di ba? Night of worship every Thursday. Saan ka mas excited? Sigurado mas maging excited ka sa mga bagay na kung saan maraming tao, kung saan mas masaya. But yun yung nakakalungkot. Kasi knowing na ang lahat ng bagay nito ay for the Lord, sigurado nandito ang presence ng Lord. Pero mas madalas naging excited tayo, mas interesado tayo sa mga bagay kung saan wala siya. Kung saan malayo siya. Kung saan itong mga bagay na to ay maglalayo sa atin. Ang Lord hindi naman KJ. Ako naniniwala ako hindi KJ ang Lord Gusto niya rin na magsaya tayo sa mga bagay na binigay niya sa atin. Pero kung itong mga bagay nito ay nagiging dahilan para unti-unti tayong lumayo sa Lord at yung enthusiasm natin in serving Him, unti-unti mag-fade. Alarming yun. Something is wrong. Di ba? So, we have to always be excited sa ating service for the Lord. Sabi ko nga kanina, especially for those who work for the Lord, for those who are part of the music team, part of a ministry, darating yung time na mapapagod ka At nakakalungkot isipin, isa sa dahilan kung ba't ka napapagod, kasi hindi ka na nag-enjoy. No? Sa trabaho, maraming umaalis sa trabaho, hindi dahil mababa ang sweldo kundi dahil nakakasawa. Especially ako, teacher, no? Yung tinuro ko ngayon taon, next year tuturo ko ulit yun. Next year tuturo ko ulit yun. Next year tuturo ko ulit yun. So parang paulit-ulit. Pero kung hindi mo makikita yung enthusiasm sa ginagawa mo, talagang mababurnout ka, talagang mag-give up ka. Same with our relationship and same with the way how we serve the Lord. Kung hindi mo na nakikita yung dahilan kung bakit ka nandito, kung hindi mo na naranasan yung joy of serving, no, the Lord, mahirap yan Baka nag-enjoy ka na lang dahil sa company natin no, sa ministry natin. Pero kung hindi mo na nakikita yung enthusiasm, hindi mo na naramdaman na enthusiastic ka, eager ka na mag-serve sa Lord, you better ask the Lord. No? Kailangan tanungin natin ang Lord at iluhod natin yan sa prayer. Okay, so enthusiasm comes from two Greek words. First is yung en. No, it means in. Okay? And the word theos, which means God. So enthusiasm pala, it is in God. No? Enthusiasm is in God. The reason why you're happy, the reason why you're jumping, the reason why you're excited, why you're eager, kung bakit ka passionate, it's because it is in God. No? So enthusiasm is in God. Enthusiasm is the thing that make us great. No? Ito yung bagay na naghihila sa atin from mediocrity and pull us up to excellence. No? Enthusiasm, ito yung emotion na nagbibigay sa atin para tayo maging masaya, para tayo maging malungkot, para tayo maging excited, para tayo umiyak because of the goodness of the Lord. No? Enthusiasm, ito yung bagay na nagigising sa atin araw-araw at nagsasabi sa atin, patuloy ka mabuhay. No? Kasi enthusiasm is in God. Enthusiasm is in God. No? Mahirap maging excited kung ang inisip mo lang ay sarili mo. Tama? Kasi the moment na nag-down ka, ang hirap na bumalik. Pero kung ang reason kung bakit ka excited lagi na mag-devotion, excited ka lagi na pumasok ng school, pumunta sa church, no, magtrabaho, is because yung skill mo ay galing sa Lord and you always acknowledge na lahat na ito ay para sa Lord. Anong reason para ma-burnout? No, anong reason para mag-give up? Okay. Meron isang lalaki, sobrang pagod na siya sa trabaho niya, sa pamilya niya, sa paligid niya, lahat ng bagay na sa tingin niya, nakakasawa na. No, one time, habang nasa kotse siya, nag-praise siya sa Lord. Sabi niya, Lord, hindi pwedeng ganito lang ako habang buhay. Na parang wala na akong excitement na naramdaman. And then nag-devotion siya. Dinala siya ng Lord sa Philippians 4:4. Sabi doon, rejoice in the Lord always. Tapos inulit pa, and again I say, rejoice. Sabi ng Lord sa kanya, kailangan mo magsaya sa lahat ng bagay. At kung nakikita mo yung bagay hindi na kaya-aya, again I say, you have to rejoice. Dahil ang lahat ng bagay nangyayari ayon sa plano ko. So ang ginawa niya, he think of ways, paano ko ba papa-excite ulit yung sarili ko pagdating ko sa pamilya ko. Na pagpasok ko sa bahay namin, alam ko maraming mali, pero paano ko ba gagawing excited yung sarili ko na umuwi araw-araw? So ang ginawa niya, kumuha siya ng recorder, no? Ni-record niya yung sinabi niya. Sabi niya doon sa recorder niya, paglabas mo sa kotse na to, papasok ka sa bahay niyo. Sabi niya,
sigurado sasalubungin ka ng galit mong asawa. Yan. Tatanungin niya kung bakit ngayon ka lang. Sabi niya, huwag kang magagalit agad. Isipin mo na concern lang siya. Gusto niya lang malaman ang lahat na nangyari sa'yo sa buong araw na wala ka. Pinakinggan niya yun, pinakinggan niya. Tapos, pagtingin mo sa paligid, napakaraming kalat. Ang dumi-dumi ng sahig, ang dami sulat sa pader. Relax ka lang at umupo sa sofa. Isipin mo lang, maagang natapos sa homework ang anak mo, kaya medyo nagsaya, medyo nagkalat. Pagpunta mo sa kusina para kumain, makikita mo yung ulam, aba, same pa din. Huwag ka muna mainis at umupo sa mesa. Sabi nun. Sigurado naman, mas pinasarap yan with aji ginisa. Pagkatapos mo kumain, matulog ka na, dumiretso ka sa kama. Mag-pray ka muna, tapos matulog ka. Pagising mo, ito ay isang bagong umaga, isang magandang pagkakataon para muling maging masaya. For 20 times, pinakinggan niya yun, pinakinggan niya ng pinakinggan. At ganun nga yung nangyari. At ganun nga yung naging buong araw niya. Ang daming pangit na nangyari sa paligid niya, but because he find way to make himself excited, to make himself enthusiastic. Naging maganda yung buong araw. Imagine niyo kapag tayo, bago tayo umati ng Sunday, ganun yung gagawin natin. Pagpasok mo sa church, masikip. Pero okay lang yan dahil dumadami tayo. Pagpasok mo sa church, mainit. Pero okay lang. Ayaw mo yun, pagpawisan ka. Exercise umaga eh. Pagpasok mo sa church, andyan na naman yung may utang sa'yo. Okay lang yan, magbabayad din yan. Ibibless ng Lord yan ngayon eh. Diba? So parang, kung iisipin lang natin yung positive, kung i-expect lang natin yung tama, sigurado yung buong araw natin maganda eh. With expectation, there's enthusiasm. Kung wala ka ng bagay na i-expect, enthusiasm will never take place. Kung wala ka ng bagay na ina-expect sa sarili mo, kung okay lang sa'yo na bukas, pag kinuha ka ng Lord, kampante ka na parang ito ka na lang, wala nang enthusiasm eh. Hindi nalalabas yung eagerness mo na mabuhay, na mag-grow. So you have to always expect for something. You have to always look for something good. Hindi lang basta mag-expect. Kasi minsan nag-expect tayo pero mali eh. Sigurado ako pagpasok, wala na ako mauupuan. Wala kang mauupuan. Late ka pa. Diba? Sigurado ako pagpasok ko, 15 minutes mag-start yung church eh. Late yan, kaya 15 minutes muna after sa ako pupunta. Mangyayari talaga yan, ina-expect mo eh. Kahit nga hindi yan ang mangyari, yan ang makikita mo eh. Kasi yan ang ina-expect mo. Pero kung ina-expect natin lahat, something good. Sa trabaho mo, pagdating mo, pag upo ko dito, makikita ko naman yung katrabaho ko na lagi akong ginugulangan. Okay lang yan, love your enemies. Love your enemies. Pagdating mo school, ito na naman yung classmate ko. Lagi na lang nangungopya. Binubuli pa ako. Love your enemies. Love your enemies. Yeah? So kung ina-expect natin lahat ay maganda, ito rin siguradong mangyari kasi ito yung lagi nating makikita. Okay? So as a Christian, tayong lahat, actually tayo yung pinaka-enthusiastic na tao eh. Bakit? First, because we have salvation. Imagine niyo tayo na hindi tayo mag-inherit ng salvation na binigay ng Lord eh. Tayo mga Christian, we are the most enthusiastic people in the world. Bakit? Kasi alam natin na after this life, hindi ito totaling matatapos. Bagkus ito yung magpapatuloy habang buhay. It's because of the salvation that God gave us. We are the most enthusiastic people in the world because we have the Holy Spirit. Na every time that you're down, the Holy Spirit is always there to be your comforter, to be your friend, to be your guide. Okay? We are the most enthusiastic people in the world. Why? Because we have a love letter. Love letter na anytime pwede mong basahin. Anytime pwede mong basahin, kausapin, di ba? And that's the Bible. We are the most enthusiastic person in the world because we have a family. Maaring may pamilya kang inuuwian. Maaring yung pamilya inuuwian mo, hindi mo yung consider na pamilya. Pero in this church, we are a big family. We are a big family. Hindi lang tayo basta congregation na magkakakilala. Pero tayo pamilya. Sabi ng Lord, we belong to one family. Tayong lahat ay king, prince and princesses ng isang hari. And that is the Lord. Okay? We have a home. Maaring may tahanan ka. But the church, this church, parang bahay natin eh. No? Nakakapaghubad nga tayong sapatos dito. Nakakatulog nga kayo dito eh. Diba? Ito ay bahay natin. Hindi dahil physically, ito ay mukhang bahay. Hindi, no? No, dahil ito ay home. Every time na you're emotionally down, pwede ka pumunta sa church eh. To pray, to look for your friends, no? Para maghanap ng karamay, para maghanap ng mga katulong sa'yo. Because this church is our home. Okay? We are the most enthusiastic people in the world because meron tayong pagkakataon na ang mga panalangin natin ay sagutin. No? Kasi kung kanino tayo nang ninalangin, siya ay buhay. Hindi siya basta gawa sa bato, hindi siya basta gawa sa kahoy, hindi siya basta isang bagay na gumalaw na lang.
no? Kundi siya ay buhay. Kaya yung mga panalangin natin ay laging sinasagot, ay laging tinutugon. We have a protector, we have a great provider, and that's Jesus. No? Marami mong pulis sa paligid, no? But without the Lord, hindi ka pa rin protected. No? Marami kang mang pera, without the Lord, hindi ka pa rin provided. Diba? Hindi ka pa rin makaka-receive ng provision. We are the most enthusiastic person in the world because we have the greatest doctor. Yeah, and that is Jesus. Maraming sakit na hindi kayang pagaling ng doktor, pero Lord, kahit sakit sa puso Yeah. Kahit sakit sa emotion, kahit sakit sa utak, kahit sakit sa kahit anong bagay. The Lord is the greatest doctor. We are the most excited, enthusiastic person in the world. You know why? Kasi tayo may binigyan ng pagkakataon ng Lord to make things right. To make things right, even if ang paligid natin ay puro kamalian. We are the most enthusiastic person in the world dahil tayo ay may kakayahan para itama ito, para gawin itong tama. Okay? So, to make things right, no, we have to love sincerely. No? Lagi tayong magmahal. Baka kaya ang dami mong problema sa relationship, kulang ka sa pagmamahal. Kulang ka sa pagmamahal na totoo. Na paglabas mo dito, you have to think, paglabas natin dito, kailangan kausapin natin kulang ba yung pagmamahal na binibigay ko sa mga tao sa paligid ko, sa trabaho ko, sa pag-aaral ko, sa cell group ko, no? sa lahat ng bagay. You have to think of it. You have to really pray for it. No? To make things right, you have to always cling to what is good. No? Lagi dapat natin makita kung anong tama. Paglabas natin dito, mausok, maingay, magulo. Kapag diyan ka nakafocus, sira ang araw mo Pero kung mag-focus tayo sa lahat ng bagay na binigay ng Lord. By the way, ang lahat ng bagay basta bago, kakagatin natin lahat ng bagay basta bago sa'yo, may excite ka Ngayon, kung wala kang makitang bago, anong gagawin mo? Kailangan mong gumawa ng bago. Kailangan mong gawin yung sarili mo na parang bago. Sino dito hindi pa nag-encounter? Sino mag-encounter ngayon? Kung sa tingin nyo, ang dami nyo na narinig sa encounter, better think again. Lahat ng bagay ngayon ay bago. Lahat ng bagay ngayon ay bago. Sabi sa encounter nyo, look up. Pag nasa labas ka, pag nag-look up ka, ano makikita mo? Langit, ulap, no? Ayun. Pero kung makikita mo, ang goodness ng Lord because He created this to protect you. Yan ay bago. No? So, ma-excite tayo for this coming encounter dahil lahat ng ito ay bago para sa ating lahat. Okay, so we have to also, very important, to be enthusiastic, to be full of enthusiasm. Yung word na enthusiasm, laging nawawala yan. May pagkakataon na mapapagod ka talaga So, kailangan mong ibalik yung sarili mo saan ka dapat masaya, kung saan dapat makita mo yung motibo, yung dahilan kung bakit ka nandito kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka napapagod for the Lord, kung bakit binubuhos mo yung oras mo dito, bakit nilalaan mo yung napakaraming panahon mo dito. Kung hindi mo makikita yung reason kung bakit mo yung ginagawa, darating yung time na gagamitin ni Satan yan para iparealize sa'yo na pagod ka na, tumigil ka na. Pagod ka na, tumigil ka na. And with enthusiasm, sabi ko kanina, tinatrabaho yan Pero kung sa tingin mo, ginawa mo na lahat, sa tingin mo, parang lahat naman ginawa ko na pero wala pa rin nangyayari. Nakakalungkot mo yung pero iwanan mo na yan. Iwanan mo na yan, baka hindi ka para dyan. Baka hindi ka talaga nilagay ng Lord dyan. Sa trabaho mo, hindi ka na masaya, pinipilit mo na lang, kasi takot ka maghanap ng iba. Baka hindi ka na para dyan, umalis ka na. Kaya baka hindi ka masaya, hindi will ng Lord na nandiyan ka. So we have to always pray for enthusiasm, for a love that is sincere, for a mind, for an action, who always look for what is good. Tayo po tayo lahat. Sabi ko kanina, we have to make it right. We have to make everything right. No? Isang magandang pagkakataon na binigay ng Lord sa atin, ang bagay na to No? Hindi ito binigay sa mga hayop, kundi sa ating lahat. Sa mga tao na marunong mag-isip, sa mga tao na marunong magmahal, sa mga tao na marunong umintindi. If there's one person na best example kung paanong gawing tama ang lahat ng pagkakamali, that's Jesus. No? Ang definition ng right ay hindi para maging maunlad ka sa buhay. Ang definition ng right ay hindi para maging matalino ka. Ang definition ng make it right ay hindi para maging tama lang ang lahat sa paligid mo. The definition of make it right is to make yourself like Jesus. Is to make yourself like Jesus. Is to think how the way He think. Is to act how the way He act. Is to decide how the way He decide. Kaya na kinanta natin yung above all. No? Napakaganda nung kantang ito. Sa encounter, maaari sa lahat na mag-encounter dito, you will encounter the Lord. No? For there's always a reason kung bakit ang Lord ay kinakausap tayo. Kung bakit ang Lord ay gusto niya tayong makilala. Gusto niya tayo laging makasama. No? Ito ay hindi dahil para sa sarili niya, kundi para sa ating lahat. At the moment na tayo ay laging nalulungkot, lagi tayong down,
lagi natin sabi, always go back to the cross. Ano bang ginawa ng Lord para sa atin? Diba? Ano bang hirap ang naranasan niya for us? Diba? Sapat na rason ba yan to make things right? Sapat na rason ba yan not to cling to what is evil, but to always hold to what is good? Sabi dun sa kanda, above everything, above all things, He was crucified. No? He offered Himself only for us.